So yun po mga kadabarkads, ang mabiyayang araw po sa ating lahat. Masaya lahat kasama. Masarap talaga pakinggan ng sound trip natin, no? Kasama ang mga dabarkads. Team song pala ng TBJ, ng TBJ Defender. Ng araw nyo. Dito enjoy Sa TBJ. Sa TBJ. Alam nyo, pag napapakinggan ko to araw-araw, nakaka-relax talaga siya. Sila ang TBJ. TBJ. Sa mga ano nga po pala, sa mga gustong marinig ng pool, talagang or pwede nyong magamit or pwede nyong gawing sound trip sa bahay nyo. Kapag nabuboring po kayo, nandiyan po yan, naka-upload po yan sa channel ko. Panoorin nyo po dyan. Yung thumbnail po niya at ang title is TBJ New Theme Song with the TBJ Defenders. Ang TBJ. Sa mga gusto pong gawing sound trip yan, nandiyan lang po, patugtugin nyo po yan. At free po yan, wala pong bayang-bayad. Pero ito po yung Gcash ko, charot. So ngayon, ang pag-uusapan po natin, no, ayun nga po, at mukhang mananagot na po ang Tay-Pay-NC. No, dahil sa ginawa nila sa TBJ at lumalabas po ngayon na hinak nga po daw ng Tay-Pay-NC ang YouTube channel ng Eat Bulaga, no, na kung saan ang TBJ po ang nagpakahirap na para lumakihan at magkaroon ng 5 million subscribers, no. So dito pag-uusapan din natin kung sino nga ba talaga yung may hawak ng channel na yan noon, nung nandun pa yung TBJ sa Eat Bulaga or sa GMA. So pag-uusapan din natin yan. At dito naman din, pag-uusapan din natin na yung mga issue po kay Main Mendoza. At yung fake Bulaga nga daw, yung mga host nga po daw doon ay nagdiriwang dahil nakuha na nga po daw nila yung channel ng Eat Bulaga. At ito na nga po, si Buboy Bilar. Ito, may hindi po kayang-ayang, di ko alam kung bakit nila nalulunok tong mga ganitong salita. Kasi parang, alam niyo yun, alam mo yun, nabubulol na ako. Napakasakit sa napakasakit sa kalooban na alam niyo naman na hindi sa inyo pero parang tuwang-tuwa pa kayo tapos may dinadamay pa kayo. Ito yung pinakamasakit sa akin eh. At ayun nga po pala, ito idugtong na rin po natin tong video na to, no, na si Ayon Perez nga po daw ay delikado po daw ang kalagayan ngayon na dahil po sa icing issue, no. Ano naman kayang pa-victim to? Ano na naman kayang pa-victim tong nila, kung naisip nila na naman. Ay, naku po. At ito basahin na po natin mga kadabarkads. Ito, makikita nyo po dyan sa screen natin itong sinabi ni Buboy Bilar. Sabi dito ni Buboy Bilar, Buboy Bilar, todo pasalamat kay Lord. Todo pasalamat kay Lord matapos makuha ng Tay-Pay-NC ang Eat Bulaga YT channel. Naku po. Ay, naku. Ito yung sinasabi ko po sa inyo mga kadabarkads na hindi kaaya-aya at paano nila nalulunok tong mga ganitong salita. Alam nyo, si Buboy Bilar, kahit nasa Tay-Pay-NC po yan, nasa bagong Eat Bulaga ho siya, alam niya sa sarili niya na hindi talaga sa Tay-Pay-NC yung YouTube channel na yan. Boom! Tapos dito, isinama nyo pa yung tuwa kayo, thank you Lord. Ha? Hindi ba kayo kinikilabutan sa mga sinasabi nyo? May pa-thank you Lord pa kayo. Dinamay nyo pa talaga yung itaasa kasi nungalingan nyo. Boom! Ay, naku po, ang lupit nyo talaga. Palakpakan natin to. Isa pa. Ang lupit ng nyo, guys. Ang lupit nyo talaga. So, ito naman, ito. Ito nga yung mga netizen po ay may napapansin kay Main Mendoza. So dito kasi mga kadabarkad, sabi dito, blooming si Main, napawaw ang mga netizen sa host at actress na si Main Mendoza at Aide.
dahil super blooming ito sa new short haircut niya. Matatandaang nag-flex din ito sa IG patungkol sa bagong gupit ni Maine Mendoza. Ito po ito pa. Ito, may mga vlogger ngayon, hindi ko na lang ni-reactionan kasi ayoko nga kayong din ma-high blood. Kasi ako high blood na naman ako. Ay, nako. In-high blood po ako. Alam niyo kung bakit, mga kadabar cats. Paano hindi ka ma-high blood sa mga to? No? Paano hindi ka ma-high blood, ha? Biruin nyo. Alam naman na natin, si Maine Mendoza po ay may asawa na. Diba? Si Atayde. No? Si Arjur. Arjur ba pangalan? Nakalimutan ko. Arjur Atayde. No? O Arjo. No, Arjur. Di ko po alam, ha. Sorry, ha. Peace. Wag nyo ko i-bash. No? Dito kasi may mga vlogger na nagpapakalat, no? Kasi may post po si Maine Mendoza, palagi daw siya inaantok. So sabi nung mga vlogger na to ay si Maine Mendoza ay buntis daw. Tapos alam niyo yun, ang hindi ko lang po talaga malunok, hindi ko na lang pinapanood sa inyo ang video dahil ayaw ko nga po kayong ma-high blood. Ayaw kong masira ang ano nyo, ang tawag dito, ang araw nyo. Kaya ikinukwento ko na lang. Ang masakit kasi dito, mga kadabar cads, sabi ba naman nung isang vlogger, sabi niya, hindi totoong buntis yan. No? Tapos meron pang isang vlogger na ano daw yan, kung buntis daw yan, fake na naman daw yan. Sabi ko, ano ba naman yan? Pati ba naman yung pagbubuntis ng tao, ginagawa nyo ng issue? Nang mahirap, mga kadabar kasi, di ba, isipin mo, alam na nila, eto para sa atin, no, para sa ating ng mga matitino ang utak na hindi katulad ng sa kanila, no. Ito isipin nyo, sa atin normal po na buntis si Maine Mendoza dahil may asawa po yan eh. Kaso yung ibang vlogger, lalo na yung mga hindi makatanggap sa nangyari kay Alden Richard at kay Maine Mendoza na hindi nga sila yung nagkataluyan, pati ba naman yung pagbubuntis ni Maine Mendoza, ginagawan nila ng issue. Ano ba naman kayo? Grabe naman yan. Diba? Napaka-pangit naman ng mindset nyo. No? Baka mamaya kung sa oras man na si Maine Mendoza ay buntis nga talaga, so wala pong problema yun kasi may asawa po yun. Magtaka po kayo kung wala pong asawa si Maine Mendoza at nabuntis. Doon kayo magtaka. Diba? Kasi meron pa nga doon meron pa isang vlogger, no, nasabi, ano lang yan, gawa-gawa ng TBJ lang yan para mag-viral sila. Naknanteteng naman, sakit nyo sa ulo. Yung sakit nyo sa ulo, grabe. Biruin nyo gagawin ng TBJ yung issue na buntis si Maine Mendoza, no, para lang ika-viral daw ng TBJ. Sabi ko, kahit na ito sorry no, kahit hindi na sila gumawa ng issue, no, kahit hindi na huyang gumawa ng mga kung ano-anong pakulo ang TBJ, magbabiral pa rin naman yan. Nabubulol tuloy ako. Ang hirap dito sa mga vlogger na to, hindi makamove on sa mga nangyayari. Kung ano-anong kasiraan yung binabato kay Maine Mendoza at sa TBJ, lalo na kay Alden. Akala ko ba aldaban kayo? Ba't ganyan kayong umasta? Ba't ganyan kayong mag-isip? Mag-isip-isip nga kayo kung may isip talaga kayo. So yun, ito na, no? Simulan na po natin yung reaction video na kung saan ay, ito po pala, ito. Siyempre, huwag niyo pong kalimutan. Nakalimutan ko na to. Ako yung nakalimot. Huwag niyo pong kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pakipindot na lang din po yung bell button para lagi updated sa ating mga video araw-araw. So, ito po, no? Bago natin to simulan tong video, hindi rin ako dito 100% sure. Pero, siguro mga 80% or 95% siguro ang talagang ramdam ko na siya talaga ang natotoo talaga tong mga nasagap kong balita ayon sa ating source, no, na kung saan yung YouTube channel pala ng Itbulaga, no, ng TBJ, yung
Itbulaga na pinalitan, na hawak-hawak ngayon ng Taypay NC, ay ang una palang may hawak dyan ay si Ma'am Jenny Pere. No, si Ma'am Jenny Pere po pala ang may hawak po ng password at username or nagmamanage ng YouTube channel na yan. Kaya itong DBJ nagtaka at sobrang naguluhan na bakit, paano at bakit paano nila nakuha ayan ng Taypay NC or bakit paano nila nagagamit yung YouTube channel ngayon. 'Di ba? Kasi ito 'di ba sinasabi nila na si Jenny Pere daw ay tauhan lamang ng Taypay NC. Pero bakit kung tauhan nyo lang si Jenny Pere, ay bakit siya ang may hawak ng password at YouTube channel ng isang TV show, ng isang noontime show. So ibig sabihin kung totoo man to na dating may hawak nga niyan or dating nakakaalam niya na si Ma'am Jenny Pere, yung YouTube channel ng Itbulaga, ay hindi lang pala basta-bastang tauhan or talent or empleyado ng Taypay NC to si Ma'am Jenny. Kasi kung iisipin nyo mga Adabarkads, ikaw hahawak ng YouTube channel ng isang noontime show, di ba parang ano lang sa isip na ibig sabihin may ambag ka dyan sa network or sa kumpanyang yan. Diba? May ambag ka dyan, may malaki kang parte dyan, hindi ka lang basta-bastang empleyado. Diba? Yun yung iniisip ko eh. Ito po, para lubos natin maunawaan na ito po ang video at ating panoorin. So ito na po yung video mga Kadabarkads, no? So ito po, panoorin nyo po para maunawaan nyo ng gusto. TVJ, kakasuhan ng tape sa ginawang pagnanakaw nito. Lalong tumitindi ang hidwaan sa pagitan ng TVJ at tape. Galit na galit nga ngayon ang legendary trio host na sina Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon. Matapos silang pagnakawan ng Television and Production Exponent Incorporated o Tape Incorporated ng mga halasos. Mukhang matagal pa nga matatapos ang hidwaan ng TVJ at producer ng Itbulaga na tape. Matapos kasing tuluyang ang kinin ng tape ang Itbulaga, nagawa naman nila ngayong pagnakawan umano ang TVJ. May kinalaman nga ang pagnanakaw na ito sa original YouTube channel ng Itbulaga na merong mahigit 5 million subscribers at 1.5 billion views. Kamakailan kasi ay napansin ng lahat na iba na ang profile at cover photo ng channel na logo ng Tape Bulaga. May nakasulat pang tape at tagline na Revamp Itbulaga na tahanang pinakamasaya ang cover nito. Indikasyon na pagmamayari na ito ng tape. Matatandang hindi nagamit ng ilang buwan ng tape ang channel dahil hindi ibinigay sa kanila ng dati nilang staff na sumama sa TVJ ang email at password ng channel. Pero nakagawa nga ng paraan ang tape at kinontak mismo nila ang YouTube para mabawi ang channel na nila sa kanila umano. Ayon pa sa abogado ng tape na si Attorney Maggie Abraham Garduque, nasa database ng YouTube ng tape ang pagmamayari ng channel. Dahil ang resibo umano ng paglikha nito ay nakapangalan sa tape, maging ang bank account nito. Samantala, nanindigan nga ang TVJ na ang nag-resign na empleyado ng tape ang may-ari ng channel. Dahil personal email daw ang ginamit ng empleyado. Ayon sa abogado ng tape na si Attorney Enrique de la Cruz Jr., the owner of the YouTube channel is the owner of the email used to register it. It is not tape. Dagdag pa niya, the content of that YouTube account are past episode of Itbulaga. The copyright of the show and its episode belong to TVJ. Sinabi naman ng abogado na naghahanda na sila para sa kasong isasampa laban sa tape dahil sa pag-angkin ng mga ito sa YouTube channel. Pahayag pa niya, we are preparing the appropriate legal action. This may constitute a cybercrime if they hack into the account or made misrepresentation to YouTube. Basahin natin mga comment ng netizen. So dito, sabi nito, inangkin nila ang YT ng EB kasi maraming legit Dabarkads na follower. Kung makikita naman ng tao ang mga host, syempre hindi na nila papanoorin ganyan na ang mangyayari, kaya hayaan nyo na lang. Alam na ng manonood yan. Tama nga naman. So ito pa, grabe lahat, kinurakot. Kinurakot talaga. Hoy, nawala, asan na? Grabe lahat, kinurakot.
mga swapang baka sa susunod katauhan na ng TBJ ang kunin. Sila ang may-ari, may balik naman lahat ng ginagawa ng tape. Ang lupit nun, sinasabi ko nung nakaraan, di ba? Na baka sa susunod, yung mga pagmamay-ari na ng TBJ, yung kunin ng tape INC, kasi halos lahat na kasi inangkin. No? So, ito, tuloy natin. Baka may sasabihin pa to eh. Ito pa. Ano ba naman yan? Lahat na lang inangkin ng fake bulaga. Di ba nila kayang mag-produce ng sarili nilang account? Tama. So, kayo naman kasi, lagi niyong nire-report. Ay, lagi niyo kasi nire-report eh. Yan tuloy, gumawa na lang. Ano pa ba ito? Ito pa. Yari na naman sila sa fake. Yari na naman sila. Fake hilig kasi mag-angkin ng di sa kanila. Alam nyo, di ba, dito nga yun, sa video na napanood natin ngayon, may isa pang video eh. Tapos yung kay Ayon Perez pa, so huwag muna kayong malis dyan. Andiyan kasi, may kita nyo na dating, ang may hawak daw ng dating password, email, password ng channel ng YouTube, channel ng Itbulaga, ng na hawak ng tape INC ngayon ay walang iba daw ay yung umalis or nag-resign na empleyado. So ibig sabihin si si Ma'am Jenny Pere. No, walang iba. Ayun na yung kutob ko diyan at may mga nag-post na rin yan. So at nilinaw ko naman din sa inyo na hindi pa 100%, no. So mahirap na. Pero kutob ko talaga, ang may hawak talaga niyan si Ma'am Jenny Pere, no. Kaya ngayon nagdemand or nagreklamo ang TBJ na bakit napunta sa kanila nasa amin yan Saka ito isipin niyo kung gaano kalaki or kung gaano kabait pa ang TBJ, no. Alam biruin niyo, hawak nila ang channel pero hindi nila ginagamit kasi nga, di ba? Hindi pa tapos yung issue eh. Hindi katulad ng tape INC na kahit hindi tapos yung issue or hindi pa tapos yung kaso, ginagamit na nila yung channel. Ginagamit na nila yung titulong Itbulaga. Diba? Halos lahat na ginamit na nila eh. No? Kaya hindi pa tapos yung ganun kabait ang TBJ. Tingnan, makikita nyo kahit sa YouTube channel yan. Diba? Hindi naman nila ginamit na pwede naman talaga nilang gamitin. No? Dahil sa kanila yan. Pero hindi nila ginawa dahil nga hindi pa nga tapos yung kaso. So ito po yung video na kung saan, ito simulan na rin natin, no, para sunod-sunod na. Yung video na kung saan ay, ito nga pong ito nga po, no, EAT, TBJ attorney ng TBJ may matinding natuklasan against tape INC. Naku po, ano kaya na naman to? Ano kaya to, no? Tape, may criminal, ano to? Liabilities na. O nga, liabilities. Uy, naku po, mahirap to. May panibago na naman. So, ito po at ating panoorin. So, mga kadaberkads, hindi ko na rin ipapakita sa inyo dyan kasi mga picture lang naman yung inaano niya. Picture lang naman yung slideshow niya, no? So, pakinggan natin to. Legit daberkads din to. Nakalimutan ko lang yung pangalan niya. sorry. Bawi ako next time. So, ito po pakinggan nyo. Ating pong channel. At ngayon pag-usapan po natin ito, no, dahil po ang legal counsel ng TBJ ay nagsalita na, no? Nagpa-interview po siya sa GMA patungkol po dito sa bagong kaso na ipa-file niya against Tape Incorporated. At napakarami po niyang revelasyon. Maging po si Miss Abraham Garduce ay nagsalita na rin dun po sa mga sinabi nito o dito po sa mga case na ihahain na nitong TBJ laban po sa Tape Incorporated. Ang ano lang dito is talagang itong si Legal Counsel Enrique de la Cruz ay nagpapa-interview lang yan pag kinakailangan. Hindi siya basta-basta nagbibitaw ng mga statement sa media. Hindi katulad ni Miss Abraham, di ba? Konting kibot talaga nagpapa-interview. This time ay pag-uusapan po natin yung patungkol po sa issue ng kuha, no, ng Tape Incorporated ng control dun po sa Itbulaga YouTube channel na mayroong 5.3 million subscribers. TBJ's Productions Legal
Counsel Attorney Enrique de la Cruz said na prepare na po sila para po mag-file ng legal actions against television and production and exponent Naku po, nag-prepare na. Paktay na naman kayo dyan. Tape Incorporated over their access to the Itbulaga YouTube channel. Ibig sabihin po, inihanda na po nila yung kasong pwede nilang ihain dito po sa nasabing Tape Incorporated sa pagkuha ng access dun po sa YouTube channel na meron po ang branded Itbulaga na TBJs po ang admin ang gumawa, no? They recently announced that they have regained access to the channel, which has been inactive since Tito Soto, Joey De Leon, Vic Soto, and the rest of the former Itbulaga hosts left the company in May. Kung matatandaan po ninyo matapos po magpaalam ang TBJ last May 31st, 2023, kasabay nga nito'y iniwan din nila or hindi po nila ginamit for the longest time ang YouTube channel kahit meron po silang access. Ibig sabihin, pwede nilang gamitin yun anytime, pero dahil may kaso pa silang kailangan po nilang tapusin, hindi po nila ginalaw at gumamit sila ng panibagong YouTube channel. So yun, no? Diba? Yung sinabi ko kanina, sinabi niya rin, no? Doon mo makikitaan ng kabutihang loob ang TBJ. Alam niyo kung bakit, diba? Pero inyo, may access pala sila nun, pero ba't hindi nila ginamit? Kasi nga, hindi pa tapos yung kaso. No? Nire-respeto nila yung kahit na ganyan yung ginawa ng Tape INC sa kanila, ng Alusos Brothers, ay nire-respeto pa rin nila. Mga Dabarkads. Diyan yun sila may kitaan ng talagang tunay. No? Hindi peking respeto, ibig sabihin tunay. No? Pero inyo kung sa iba-iba yan, ginamit na yan, nasa kanila yung access. Diba? Pero bakit hindi nila ginamit? Kasi nga, diba, hindi pa tapos yung kaso. No? Hindi pa tapos yung kaso, na, kaya hindi nila ginagamit yung, hindi nila ginagamit yung, tawag dito, yung YouTube channel ng dati nilang show. Diba? Ngayon, diyan mo makikitaan sila na grabe yung respeto nila kahit nawin na lang yan sila ng Tape INC. Pero ang binabalik sa kanila ng Tape INC ay ganun pa rin, puro kawalang yan. No, grabe, no? Diyan yun, unti-unti, alam nyo, patagal ng patagal, palabas ng palabas, lahat ng baho, lahat ng mga pang-aapi na ginawa sa TBJ ng Tape INC. Unti-unti na hong lumalabas, no? So, eto mo, tuloy pa natin. In the statement, De La Cruz said TBJ Production finds this new disturbing and that they previously did not have access to the channel. Medyo disturbing nga naman na may tuturing kasi nga naman, di ba, paano po magkakaroon sila ng access doon? Ang administration ng TBJ ang may access doon po sa YouTube channel na yun. Tama. The owner of the YouTube channel is the owner of the email used to register it. It is not Tape. That is why they never have had access to this account, sabi ni Attorney Enrique. This may constitute a cyber crime if they hack into the account or made misrepresentation to YouTube, he added. So, ibig sabihin, this is a criminal case na yung yung cybercrime po na maituturing na ninakaw o nanakawin mo ang isang YouTube channel. Ano na talaga yan? Criminal case na talaga yan. Pag nanakaw na po talaga ang nangyari niya. Kasi, pero yun hawak-hawak po ng TBJ yung access ng YouTube channel ng Itbulaga. Pero bakit napunta sa kanila? Alam nyo dito, ito ikukwento ko lang sa inyo, mga Kadabarkads, para lubos nyo maunawaan. Dito kasi sa YouTube, uso po talaga yung mga hack. Alam niyo yun, yung mga nangunguha ng account. Ako po, ito ikukwento ko sa inyo. Itong channel ko, pangatlo na to. Pangatlong channel ko na to. Yung unang channel ko, start ako 2017. Nagka-subscriber po ako ng 10,000 subscribers. Naka-isang sahod lang ata ako nun dun. Tapos may nag-alok po sa akin. Yan, kaya ito sa mga YouTuber dyan or may mga channel, no? Yung may mga nagpapasa po sa inyo ng mga link, dyan po ako na biktima, no?
may nagpasa sa akin ng link, tapos kinlik ko yun, kinabukasan po wala na yung channel ko. Hindi ko na siya mabuksan hanggang ngayon. Hanggang sa gumawa na naman ako ng isa, ang problema naman dun sa isang channel ko ay na-expired po yung SIM card. O kaya lagi niyong i-update po yung SIM card nyo ha. Na-expired po yung SIM card, tapos hindi ko na siya mabuksan. Kailangan ko pang magano ng affidavit of blue para makakuha ulit ako ng panibagong same number nung channel ko, pero hinayaan ko na lang, no. So ito na yung pangatlo, yung J Guevara. At meron pa rin ako ibang mga channel, yung iba binenta ko na po. Nagbenta po ako ng channel ko sa dahilanan na nagipit tayo, no. So nagbenta ako ng channel ko. Marami ako naibenta na rin, pero safe po lahat yun. At wala na po akong doon, access doon sa mga channel na yun, no. So yun, no. Isa talaga itong criminal case kasi biruin mo, hawak-hawak ng TVJ at sa kanila talaga dapat yan. Bakit kikunin ng TPINC? Tapos paano nila nakuha yan? No? So yung ano lang po dito, ang yung sinasabi nila na kinuha or binigay sa kanila ng YouTube, kalukuhan po talaga yun. Napakalaking kalukuhan po nung binigay ni YouTube sa kanila. Pwede niyan, may isa sila na IT, na magaling na IT, na talagang sinasabing pwersahan na nakuha yung channel na yan. Ayun na talaga ho yun. No, pwersahan talagang nakuha yan. Hindi po yan binigay ni YouTube. Wala akong ganun. Sa larangan po ng YouTube, hindi po namimigay si YouTube ng account po dito, no? para sa kaalaman nyo lang po. Siguro, eto po, tuloy natin. Isang email na hindi sa'yo. Kasi that is a form of hacking eh. So, pag nanakaw po yun. Kapag po kinuha ninyo niregain ninyo yung access ng isang email ad nang wala pong permiso ng totoong gumawa nito, ito po ay pasok dun po sa kaso ng cybercrime. Tama. And yun po yung ilan sa mga kaso na ikakaso muli nitong TVJ at ng legal counsel nila against Tape Incorporated. Kapag napatunayan po nila na mali yung mga information na sinabi din po nila doon po sa YouTube, another cybercrime din po yon. De La Cruz also said the account of the channel are past episode of Eat Bulaga and TVJ owns the copyright to them and all derivative works. Kung mapapansin po kasi ninyo doon po sa YouTube channel na yon, puro TVJ po ang nandun. Makikita po ninyo na talagang plainly sila po talaga ang nagtaguyod at talagang kaya dumami rin po yung subscriber nun dahil po sila ang nakikita. Saka ito isa sa pinagtataka ko paano nila kahit sa husgado, paano nila mapapatunayan na sa kanilang channel unang-una po sila Tito Vic and Joey yung nandun. Tapos hawak-hawak ng Tito Vic and Joey yung access ng channel. Samantalang sa kanila, sila na mismo nagsabi na kakakuha lang nila, di ba? So paano? Ano nangyari? No, yun yung mahirap dyan. Kaya may pagkakalagyan po talaga ang TPINC sa kasong to, no? May talaga si Real dito, may tinatawag na may maging malaking kaba sa dibdib nila kapag na-push itong case na to dahil criminal case po yan. Pag nanakaw po yan, no, hacking, no, ng isang account. Parang yung mga yan, katulad yan, YouTube channel. Kapag yan, hinak mo sa ibang tao, no, pwede kang makasuhan talaga dyan. Lalo't napatunayan na ikaw yung nanghack at doon galing sa isang tao yung channel na yan. Katulad niyan sa TVJ, 'di ba? Sa TVJ yung channel na yan, tapos kinuha ng TPINC, tapos kitang-kita at alam naman din natin na sa TVJ talaga yan, kakakuha lang ng TPINC. So maaari talaga silang makasuhan diyan. Tuloy natin. Mga mukha nila yung nandun. So, Tape Incorporated Legal Counsel Attorney Maggie Abraham Verduce denied that the company hacked the account and said that they are not liable for cybercrime. Ito naman po, ganito naman ka-easy yung sinabi po niya, na hindi daw di umuna nila hinak, wala daw silang ginawang pag-hack dun po sa nasabing email o dun po sa YouTube channel na yon.
And kaya naman sinabi niyang hindi daw po, di umano sila liable dun sa cybercrime na binibintang sa kanila ng legal counsel ng TVJ. Ganon lang kasimple yung sagot niya. Being the owner of the account, Tape was able to coordinate with YouTube to change the email and the password and the new contact person in behalf of the company, she said. Ibig sabihin, totoo po yung mga lumabas na balita na nakipag-coordinate, sumulat po sila, nakipag-usap sila sa YouTube para po ma-regain nila yung access. Maaaring nagpakita sila ng any documents. And nakita rin po ng YouTube na nakalink na bangko po dun sa YouTube channel na yun ay pag-aari ng Tape. Kaya po talagang, kumbaga, parang doon pinaniwalaan sila na kanila nga yun, diba? And according to Tape, the person who created the account was its employee when it was made and the account itself was made on behalf of the company. Yun po lagi yung sinasabi nila, diba? Na ginawa daw di umano ang YouTube channel na yun dahil empleyado po nila. Pero, empleyado po nila yung gumawa. At sinasabi rin po ng attorney ng or legal counsel ng Tape na pinapasweldo nila yung empleyado na yun. The reason why, yung pong YouTube channel na yun ay talagang kanila. According to Tape, the person who created the account was its employee when it was made an account itself on behalf of the company. Tape Incorporated is ready to show the official receipt. Ito na, ginamay niya pa yung YouTube na meron daw di umano silang ipapakitang resibo or papakita na ebidensya na talagang nakipag-coordinate sila sa YouTube. The bank account link to the YouTube account is likewise owned by Tape Incorporated, he said. Ito po yung isa sa mga dahilan kung bakit hindi po ginagamit ng Itbulaga ang nasabing YouTube channel kasi nga nakalink po yung bangko. Kasi po, pag nag-create kayo ng sariling ng YouTube channel, meron po kayong bangko na ililink dun sa email po ninyo or dun sa YouTube channel ninyo kung saan dun po ipapadala ng Google yung sinasweldo ninyo kada buwan. Ganon po kasi yung kalakaran sa YouTube. Oo, tama yun. Po nila ginamit at di nila ginalaw para rin hanggat hindi pa natatapos yung kanilang case, hindi muna nila gagamitin. Pero all in all, talagang sinadya po nila. De La Cruz also said that the content of the channel is, yun nga, pag-aari po ng TVJ. Pero, ang alam nyo kahit, hindi ko pa rin nagagawa yung sinabi ko nung nakaraan. Pero, kung sakali man, sige, sabihin na natin, sa Tape INC yung back account. Hindi, malabo pa rin talaga Malabo pa rin na mangyari na makuha nila yung channel. Kasi wala naman sa kanila yung password at Gmail. O bakit kapag nandun ba sa nag-request, hindi, parang may talaga dito mga Kadaver Cards. Mahirap lang din kasi i-explain, no? Pero palagay ko may kababalaghan na ginawa dito. May kababalaghan na ginawa dito mga Kadaver Cards. Hindi maaaring hindi. No? So yung mga Kadaver Cards, hindi ko napapanood sa inyo yung video na kay Ayon Perez. Nagbago na isip ko. Nagbago na isip ko. Sabi ko, wag na lang. Yan mo na yan. So yan, ano masasabi nyo sa mga video na napanood natin at mga viral issue na natatalakay natin ngayong araw na to? Comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, wag nyo pong kalimutan na paki-hit yung like tsaka yung bell button para lagi updated sa ating mga video araw-araw. So ingat po kayo palagi and God bless at maraming salamat po sa patuloy na suporta nyo sa mga TVJ Defenders na yan. Ako po at sila Chris Ulo, Tita Messi, Jake Magnus at iba pa na nandiyan sa description ng kanilang link. So pakisuportahan po at pakisubscribe ng kanilang mga YouTube channel. So ingat po kayo palagi and God bless and bye-bye. Peace.